Kabanata 4941 Boom. Makapangyarihan ang mga dumarating na powerhouse. Inatake nila ang pormasayon ni James, at agad itong nabasag. Napakabilis nilang dumating. Kumunot ang noo ni James. Natagpuan niya ang kanyang sarili na agad na tumambad sa mga tingin ng maraming powerhouses at napapaligiran ng mga ito. Ang lugar ay tinatakan din. Tumingin si James sa kanyang paligid at nakita niya ang maraming buhay na nilalang, kabilang sina Fletcher, Becca, Shane, at iba pa na hindi pa niya nakita. Nakakatakot ang mga aura nila. James Caden, ibigay mo ang clue ng Herstellan Art, isang boses ang umalangaw-ngaw. Ibinuka ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, wala ako nito. Naobserbahan ko ang kumpletong mga inscription, at walang ganoong bagay na Herstellan Art. Lahat tayo ay nalinlang ni Emperor Raya. Humihingi ka ng kamatayan. Nanguna si Fletcher at naglunsad ng pag-atake kay James. Sa sandaling tatakas na si James, may sumulpat na lalaki at walang kahirap-hirap na hamarang sa pag-atake ni Fletcher. Sa walang malasakit na ekspresyon, sinabi niya, sa tingin mo ba mainit na hangin lang ang mga salita ko? Sinabi kong akin si James, at walang makakahawak sa kanya hanggat hindi ko sinasabi. Ang lalaki ay walang iba kundi si Taran. Nagpakita si Fletcher ng mga palatandaan ng pagkabalisa. Napaatras siya ng ilang hakbang at sinabing, Taran, gusto mo bang angkinin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang Herstellan Art bilang iyo? May mga usap-usapan din na may paraan si James para makapasok sa Sovereign rank. Gusto mo bang angkinin lahat ng iyon? Haha, humagalpak ng tawa si Taran. Ano sa palagay mo ang Tenfold Realms Transcendent Sutra o ang Herstellan Art para sa akin? Hindi ko matatakot si Emperor Raya kahit nabuhay pa siya. Pagpapatuloy niya, sabi ko gusto ko lang makipaglaban kay James para patunayan na ang curse magic ko ay hindi mas mahina kaysa sa Tenfold Realms Transcendent Art. Mabilis na sumingit si James, na nagsasabing, tama ka. Walang kapantay ang curse magic mo, at napag-aralan ko na rin. Mayroon din akong ilang kasanayan dito. Humanap tayo ng mapag-usapan. Sa mga salitang ito, sinulyapan ni Taran si James at sinabing, sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong walang hahawak sa iyo. Okay. Lumiwanag ang mukha ni James sa tuwa. Pansamantala siyang nakaramdam ng ligtas nang nasa tabi niya si Taran. Taran Zack, labis mong pinahahalagahan ang iyong sarili, isang boses ang lumabas sa kawalan, na sinundan ng hitsura ng isang elder. Ang dakilang patriarka ng bundok Genesis. Nagulat ang mga buhay na nilalang sa paligid. Taran Zack, ayokong kalabanan ka, pero hindi mo pwedeng isama si James, bulong ng isa pang boses. Ang dakilang patriarka ng bundok taba. Sa hitsura ng isa pang powerhouse, lahat ay naiwang nakatulala. Taran Zack, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw. Narito rin ang powerhouse mula sa Silberg Island. Sizzle. Sa di kalayuan, may isang tunog na sumunog sa kawalan, na sinundan ng apoy, na may nagninangas na pulang ibon na nagmumula sa apoy. Yung Phoenix. Anong nangyayari? Bakit ang daming powerhouse na lumalabas? Natigilan ang lahat sa paligid. Tiningnan ni Taran ang mga powerhouse na ito at sinabing, bukod kay Emperor Raya, ako ay walang kapantay sa Endlos. Dahil nagpakita na kayong lahat, bakit hindi kayo sabay na umatake? Nagsalita siya ng may kumpiyansa at pagmamataas. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, retreat for now. I'll come find you once I deal with them. Dapat mabuhay ka. Sa buhay ko, natalo lang ako ni Emperor Raya. Kailangan mong linangin ang Tenfold Realms Transcendent Art sa lalong madaling panahon at maabot ang parehong ranggo ng cultivation gaya ko. Gusto kong makipaglaban sa iyo upang patunayan sa mundo na ang curse magic ay hindi mas mahina kaysa sa Tenfold Realms Transcendent Art. Kabanata 4942 ang pagkahumaling ni Taran ay tumakbo ng malalim, at nais lamang niyang talunin si Emperor Raya. Gayunpaman, nang wala si Emperor Raya, ibinaling niya ang kanyang target kay James, na nagmamay-ari ng mana ni Emperor Raya. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi magawa ni Taran ang huling hakbang upang maabot ang unang ranggo. Sa makatuwid, hindi maaaring mamatay si James. Kahit na siya ay mamatay, ito ay dapat na nasa kamay ni Taran.
Sa sandaling ito, maraming mga powerhouse na nakatago sa hindi mabilang na taon ang lumitaw. Ang mga Grand Patriarch ng Silberg Island, Phoenix Clan, Mount Genesis, at Mount Taba ay pawang mga kilalang powerhouse noong panahon ni Emperor Raya. Noong una, pinili nilang huwag sumali sa labanan dahil natatakot sila sa kamatayan, at dahil din sa inutusan sila ni Emperador Raya na magtago mula sa mundo bago siya umalis. Sinunod nila si Emperor Raya dahil naitaboy niya ang extraterrestrial demon at nakamit ang pinakamataas na tagumpay sa paglilinang, na naging dahilan ng pagkatakot nila sa kanya. Makalipas ang hindi mabilang na mga taon na walang palatandaan ng pagbabalik ni Emperor Raya, hindi na nila napigilan ang kanilang sarili. Dapat manatili si James. Taran, ayokong maging kaaway mo, pero kung pipilitin mong protektahan si James, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Aaminin kong makapangyarihan ka. Walang sino man dito ang makakapantay sa iyo sa one-on-one na labanan, ngunit hindi mo ito matitiis kung sabay-sabay kaming aatake sa iyo. Taran, handa ka bang kalabanan ng buong Endlos dahil kay James? Ang mga powerhouse na nagpahayag ng kanilang sarili ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon. Sila ay higit pa o mas kaunti dreaded Taran. Ang ilan sa kanila ay nasa parehong ranggo ng paglilinang bilang Taran, habang ang iba ay mas mahina. Ang mga naglakas loob na magsalita ay karaniwang isang ranggo na mas mahina kaysa kay Taran. Ang mga masyadong mahina ay hindi nang ahas na magsalita, dahil ang isang curse inscription mula kay Taran ay maaaring pumatay sa kanila kaagad. Mayroong halos 20 powerhouse sa kabuuan, na kumakatawan sa pinakamalakas na puwersang panlaban sa 10 distrito ng Endlos. Pinalibutan nila si Taran ngunit hindi kumilos ng walang ingat, na lumikha ng isang tense na standoff. Nang makita ito, agad na pinaandar ni James ang Blythe Omniscience para umalis sa lugar. Sa sandaling siya ay nawala, ang ilan sa mga powerhouses ay hindi napigilan ang kanilang sarili at hinabol siya. Gayunpaman, isang hindi nakikitang kamay ang sumulpot at hinayla sila pabalik. Taranzak, napakalayo na nito, galit na sigaw ng Grand Patriarch ng Mount Taba, naglabas ng nakakatakot na aura na kahit ang Chaos Arena ay halos hindi makayanan. Ito ay patuloy na gumuho sa ilalim ng presyon. Nakakatakot na aura. Magsisimula na silang mag-away. Bilis, umatras. Hindi tatagal ang Chaos Arena kung magsisimula silang mag-away. Naramdaman ang nakakatakot na aura na kumakalat, ang natitirang mga buhay na nilalang ay mabilis na umalis sa Chaos Arena sa pamamagitan ng spatial passage. Biglang sumiklab ang isang matinding labanan. Samantala, umalis si James gamit ang Blythe Omniscience at nagbukas ng spatial rift para lumabas. Paglabas ng Chaos Arena, itinago niya ang kanyang aura at itinago ang madilim na espasyo malayo sa Chaos Tablet. Mula roon, mahigpit niyang sinusubaybayan ang sitwasyon sa loob nito. Maaaring ihiwalay ng Chaos Tablet ang Zen Probang. Kahit nakasama si James sa quasi-boundless rank, hindi niya maramdaman ang sitwasyon sa loob nito. Habang dumarami ang mga buhay na nilalang na tumakas sa lugar, ang Chaos Tablet ay nanginig, at nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa ibabaw nito. Kabanata 4,943 ang mga inscription na iniwan ni Emperor Raya ay pinalamutian ng Chaos Tablet, na nagpapahintulot nitong mabilis na ayusin ang sarili nito sa tuwing may mga bitik sa ibabaw nito. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa loob ng Chaos Space ay masyadong malakas, tulad ni Taran, na tumugma kay Emperor Raya sa lakas. Dahil dito, ang selyo sa Chaos Tablet ay hindi nakayanan ang pagbabago-bago ng kanilang labanan. Nagpatuloy ang labanan ng medyo matagal. Boom! Ang Chaos Tablet ay bumagsak, at isang napakalaking silang formation ang lumitaw. Habang kumakalat ang mga bitik sa buong formation, nagsimulang bumuhos ang hindi mabilang na itim na aura at pumailanglang sa kadiliman. Nakatago sa mga anino, nasaksihan ni James ang tagpong ito na may mabigat na ekspresyon. Mukhang nagtagumpay ang plano ni Teresa, naisip niya. Alam niyang sinadya ni Teresa na basagin ang selyo ng Chaos Tablet at palabasin ang extraterrestrial demon na pinigilan sa loob nito. Ngayon na ang Chaos Tablet ay nabasag na, ang extraterrestrial demon ay nawala ang porma sayon na pumipigil dito at tumatakas. Gayunpaman, ang labanan ay malayong matapos.
Isang grupo ng mga powerhouse ang muling nakibahagi sa isang matinding labanan sa loob ng madilim na mundo, at ito ay tumagal ng 3,000 taon. Gayunpaman, ang resulta ng labanan ay patuloy na lumakas, lumalawak kahit na pagkatapos ng 10,000 taon. Ang mga buhay na nilalang sa labas ng mundo ay walang ideya tungkol sa pinalawak na resulta ng labanan sa loob ng madilim na mundo. Gayunpaman, alam na alam ito ni James at alam niya ang kahihinatnan ng labanang ito. Mahigit 20 powerhouse ang kinubkob sa Taran. Napatay niya ang higit sa 100 sa kanila, iilan lamang sa kanila ang naiwan sa kanyang parehong ranggo ng paglilinang na nagawang makatakas na may matinding pinsala. Pagkatapos ng labanan, nawala siya, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, kahit si James, na kanina pa nagmamasid mula sa mga anino. Naghintay si James ng 10,000 taon pa pagkatapos ng labanan, ngunit hindi na muling nagpakita si Taran. Saka lang siya umalis para hanapin si Henrik. Sa madilim na mundo, si Henrik ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang tagong lugar. Siya ay nasugatan noon, ngunit ang kanyang mga sugat ay halos gumaling pagkatapos ng 10,000 taon. Mr. Hayden, tawag ni Henrik kay James nang sumulpot si James. Agad na tumayo si Henrik, hindi napigilan ang pagyusisa. Paano napunta ang labanan? Sumagot si James, kinukob ng 12 mga powerhouse ang Taran. Pinatay niya ang higit sa 100 sa kanila, habang ang iba ay nakatakas. Nanalo si Taran sa laban, ngunit hindi siya nagpakita. Malubhang nasugatan yata siya at nakahanap na siya ng tagwan para gumaling. Nanalo. Ganyan ba talaga kalakas si Taran? Nagulat si Henrik. Hinarap ni Taran ang mahigit 20 powerhouses, ang ilan sa kanila ay nasa kanyang cultivation rank. Siya ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Talagang makapangyarihan siya, pag-amin ni James, huminga ng malalim. Naobserbahan niya ang labanan at naunawaan niyang mabuti ang kakilakilabot na lakas ng mga powerhouse na iyon mula sa sinaunang banal na lugar. Mr. Hayden, anong plano mo ngayon? Tanong ni Henrik. Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Ang lahat ng ito ay inayos ni Teresa. Talagang hindi ko alam kung paano niya nagawang maakit ang mga powerhouse na ito sa Chaos Battlefield. Ngayong nabasag na ang Chaos Tablet at nasira na ang selyo, nakatakas din ang extraterrestrial demon na nakulong. Nag-aalala ako na ang 10 distrito ay malapit nang mahulog sa kaguluhan. Labis na nag-aalala si James. Si Teresa ay naglaro ng isang mapanlinlang na laro, na binaligtad ang 10 distrito sa kanyang sarili. Nag-alala siya nang banggitin ni Teresa na gustong ilipat ang larangan ng digmaan sa Chaos District. Kabanata 4,944 sa simula pa lang, alam na nina James at Henrik ang plano ni Teresa. Gayunpaman, hindi inasahan ni James na talagang guluhin ni Teresa ang 10 distrito ng mag-isa. Ngayon, nag-aalala siya na ang larangan ng digmaan ay lumipat sa Chaos District, kung saan matatagpuan ang Human Universe. Iyon ang kanyang tahanan, at ayaw niyang may mangyari rito. Nakaupo sa isang kulay itim na bato, marahang minasahe ni James ang kanyang mga templo at nagtanong, kung ikaw si Teresa, ano ang susunod mong gagawin? Nag-isip sandali si Henrik at sinabing, ngayon, ang extraterrestrial demon ay pinalaya na, at walang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Higit pa rito, ang sword energy na ipinakita sa loob ni Teresa ay nagdulot ng kaunting pinsala sa Grand Purge Formation noong ginamit ko ito kanina. Huminto siya at nagpatuloy, kung tama ang hula ko, nakipagkasundo na si Teresa sa mga commander ng extraterrestrial demons. Susunod, makikipagsanib puwersa siya sa kanila at ilipat ang larangan ng digmaan sa Chaos District. Ngayon, ang mga powerhouse sa 10 distrito ay patay o nasugatan, at ang mga tunay na makakagawa ng pagbabago ay kakaunti. Kahit na mayroon sila, hindi sila mag-abala sa pakikipagkumpetensya para sa mga pagkakataon at mga pakinabang. Nagawa ni Teresa na pahiniin ang 10 distrito at alisin ang kanilang mga maalamat na powerhouse. Halos hindi na siya matatalo ngayong nakipag-alyansa siya sa extraterrestrial demon. Ang tanging bagay na makakatawag ng pansin ng iba pang mga powerhouse sa 10 distrito ay ang Endless Heart. Kaya, malamang nagagamitin niya ito sa kanyang kalamangan. Nagpatuloy si Henrik sa pagsusuri.
Ngayon, kaming dalawa ang pinakamalaking kaaway niya. Susubukan niyang alisin tayo. Dahil hindi kami nagpapakita ng aming sarili sa ngayon, maaari niyang makuha muli ang iyong mga kamag-anak at kaibigan sa human universe para pilitin kang magpasakop. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Tinanong niya, makapangyarihan ba ang extraterrestrial demon na puminsala sa Grand Purge Formation? Tanong ni James. Tumango si Henrik. Oo, ito ay hindi bababa sa Chaos Essentia rank. Labis na nag-alala si James matapos itong marinig. Ang Chaos Essentia rank ay kapareho ng Cultivation rank ng Taran, at wala silang makitang paraan para ipagpatuloy ang laban na ito. Mr. Hayden, may plano ka ba? Tanong ni Henrik. Nahulog si James sa pagmumuni-muni. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, ang pangunahing layunin ni Teresa ay mag-udyok ng hidwaan, ngunit ang kanyang detalyadong plano ay nananatiling hindi alam. Upang makabuo ng isang diskarte, kailangan nating malaman ang tungkol sa kanyang plano. May ideya ako. Tumingin si Henrik kay James at sinabing, sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin, at susundin ko ang utos mo. Sabi ni James, sa ngayon, maghihiwalay na kami. Babalik ka sa human universe ng Chaos District para pangalagaan ang seguridad nito, at susubukan kong hanapin si Teresa. Kung tama ang hula ko, bumalik na siya sa Doom Race sa Chaos District, at binubuo niya ang kanyang susunod na plano. Kailangan kong makalusot doon sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Henrik. Hindi ba napakahirap ang pagpasok sa Doom Race? Wala, nakangiting sagot ni James. Naalala niya si Wyatt ng Doom Race. Marahil ay maaari niyang gamitin muli ang pagkakakilanlang iyon para makalusot kung hindi pa bumalik si Wyatt sa Chaos District. Sige, hindi nag-atubili si Henrik. Maghihiwalay na tayo nun. Ako. Bumalik sa Chaos District para makipag-usap kay Mr. Shrivel at ang iba pa tungkol sa isang countermeasure. Hanapin mo si Wyatt at ikulong mo siya. Okay. Tumango si James, pagkatapos ay gumawa ng inscription at ibinigay ito kay Henrik. Dalhin mo ito. Makipag-ugnayan sa akin kung may mangyari. Tinanggap naman ito ni Henrik. Sa isang mabilis na paggalaw, nawala siya. Pinagmasdan ni James ang paligid. Walang natira para sa kanya sa Dark World. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang hanapin si Wyatt. Kilalang kilala niya ang aura ni Wyatt at mahahanap niya ito sa pamamagitan ng pagdama nito. Kahit na itago ni Wyatt ang kanyang aura, maaaring ay extrapolate ni James ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng extrapolation path. Dati, umalis si Wyatt sa Chaos Arena nang walang pag-asa matapos siyang iligtas ni James. Siya ay gumala ng walang patutunguhan sa madilim na mundo at nawala ang sarili. Kabanata 4945 sa kabila ng kanyang mabigat na cultivation base, nawala si Wyatt sa Dark World. Hindi niya mahanap ang kanyang daan pabalik, gaano man siya kahirap o kung anong mga pamamaraan ang kanyang ginamit. Nagsimulang mamuo ang takot habang patuloy siyang pumili ng iba't ibang ruta na naging dahilan lamang ng paglubog niya ng mas malalim sa bangin. Nakaupo siya sa isang bato sa madilim na mundo, ang kanyang gwapong mukha ay nakaukit sa pagkataranta. Pakiramdam niya ay lubos siyang naaanod. Wyatt Dalibor. Biglang isang boses ang umalingaw sa katahimikan, na tinatawag ang kanyang pangalan. Nanginginig si Wyatt at tumayo, nanginginig ang katawan. Sino? Sino nandyan? Nanginginig ang boses niya. Hindi alintana kung ito ay isang kaaway o isang kaibigan na tumatawag sa kanya, ito ay mas mahusay kaysa sa manatiling mag-isa sa madilim na mundo. Swish! Isang mahinang liwanag ang dumaong, na nagsasama sa isang lalaki. James. Sa sandaling nakilala ni Wyatt si James, napuno siya ng emosyon na muntik na siyang umiyak. Hinawakan niya ang kamay ni James at sinabi, bilisan mo, alisin mo ako sa lugar na ito. Ang madilim na mundo ay tahimik at nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan na maaaring makasira sa katawan at sa banal na kaluluwa, na nagpaparamdam kay Wyatt ng matinding kakulangan sa ginhawa. Ang hitsura ni James ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na pag-asa. Bahagyang natarante si James sa tugon ni Wyatt. Naisip ni James, kaaway mo ako. Kinuha ko ang asawa mo. Huwag kang masyadong maaliw sa akin. Napaatras si James ng ilang hakbang, maingat na napatitig kay Wyatt. James,
pwede mo ba akong tulungang makaalis dito? Biglang naisip ni James kung ano ang nangyayari, at sinabi niya, ngayon naiintindihan ko na nanawala ka sa madilim na mundo. Hindi naman ganoon katagal di ba? Paano mo natitiis na nandito ka? Tinitigan ni Wyatt si James, unti-unting nahuhulog ang kanyang tuwa. Nais niyang mapunit si James, ngunit ang cultivation rank ni James ay mas mataas sa kanya. Kahit anong hirap niyang nilinang, hindi niya malalampasan si James, ni maipaghiganti niya ang ninakaw niyang asawa. Ilabas mo ako, at isa sa alang-alang natin na maayos na ang ating mga hinaing. Ibibigay ko pa sa iyo si Yemima, sabi ni Wyatt, huminga ng malalim na parang natanggal ang isang mabigat na pasanin. Ang bagay na ito ay nagpabigat sa kanya sa hindi mabilang na mga kapanahunan, at sa wakas ay nadama niya ang kalayaan. Naramdaman ni James ang pagbabago sa kilos ni Wyatt. Sa isang iglap, tinatakan niya ang cultivation base ni Wyatt. Ano ang gusto mong gawin? Mahinahong tanong ni Wyatt. Tanong ni James, may alam ka ba tungkol sa plano ni Teresa? Sumagot si Wyatt, ang alam ko lang ay balak niyang buhayin ang ating ninuno na patriarch, na dating Endless Lord. Hindi ko alam ang mga detalye. Ang Chaos Tablet ay nabasag, at ang extraterrestrial demon na nakatatak sa loob ay nakatakas. Ngayon, nakipag-alyansa si Teresa sa mga extraterrestrial demons. Ang kanyang layunin ay ibulusok ang Chaos District sa kaguluhan, gawin itong isang larangan ng digmaan at isakripisyo ang hindi mabilang na mga nilalang upang buhayin ang Grand Patriarch ng Doom Race. Kalmadong nagsalita si Wyatt, so what? Magkaiba lang tayo ng paninindigan. Kung ang asawa mo ang namatay, gagawin mo ang lahat para buhayin siya. Naniniwala ako na gagawin mo rin iyon, anuman ang gastos. Gagawin ko ang lahat para buhayin siya, ngunit hindi ko gagamitin ang buhay ng iba bilang isang presyo, iginiit ni James. Kabanata 4946 na nanatiling tahimik si Wyatt bilang tugon sa sagot ni James. Sa kanyang pilosopiya, ito ay isang mundo ng survival of the fittest, kung saan ang mahihina ay nakatakdang dominado ng malalakas. Dapat itigil ng tiang plano ni Teresa, kahit na nakakaabala ito sa iyo, sabi ni James. Ang cultivation base ni Wyatt ay nasealed na ni James, na naging dahilan upang wala siyang kapangyarihan na pigilan ang anuman. Hindi man ito selyado ay hindi pa rin niya mapipigilan si James. Pagkatapos ay ginamit ni James ang Soul Search Art upang makapasok sa pinakamalalim na recess ng kaluluwa ni Wyatt, na pilit na kinukuha ang kanyang mga alaala. Nang malaman niya ang mga alaala ni Wyatt, nalaman niyang sinabi nga ni Wyatt ang totoo. Ang kanyang kaalaman tungkol sa plano ni Teresa ay limitado. Unti-unting napalitan ng anyo ni James si Wyatt. Ginaya niya noon si Wyatt at pamilyar sa kanyang soul aura. Ngayon, kahit na ang mga pinakamalapit na kamag-anak ni Wyatt ay hindi matukoy ang pagkakaiba. Nang masaksihan ito, bakas sa mukha ni Wyatt ang sakit. Kahit na ang sapilitang paghahanap ng kaluluwa ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap, hindi ito mas masakit kumpara sa sakit ng pagpapanggap ni James sa kanya. Ito ay isang sakit sa puso. Itinago ni James si Wyatt sa isang maliit na espasyo sa loob ng kanyang sariling katawan. Nang magawa na ang lahat, kinuha niya ang pagkakakilanlan ni Wyatt at agad na umalis sa Dark World. Dati, tinitingnan at kabisado niya ang mapa ng Dark World kapag kasama niya si Zeno. Ang ibang mga buhay na nilalang na pumapasok dito ay malamang na mawala, ngunit hindi niya gagawin. Nang hindi nag-iiwan ng mga inscription, halos imposibleng makahanap ng daan pabalik. Siya ay mabilis na umalis at naglakbay patungo sa isang makapangyarihang universo. Doon, ginamit niya ang teleportation formation upang maabot ang pinakamalapit na universo sa Chaos District. Walang teleportation formation sa Chaos District, kaya kinailangan niyang maglakad. Patuloy niyang ginamit ang Blithe Omniscience upang mapabilis ang kanyang paglalakbay sa Endless Void. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang aura ng Chaos District at walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong para makapasok dito. Sa sandaling nagpakita siya muli, siya ay nasa labas ng Doom's Universe. Pumasok siya sa Doom's Universe at nagpunta sa Mount Chaos, ang kanilang base camp. Ang Mount Chaos ay nanatiling katulad ng dati. Ang tanging kapansin-pansing pagkakaiba ay na ito ay nababalot na ngayon ng mga Providence at ng kapangyarihan ng District Heavenly Path.
Ang mga aksyon ni Teresa ay nagpapataas ng mga probisyon ng Doom Race. Narating niya ang pasukan at naglakad patungo sa Mount Chaos. Maligayang pagbabalik, Mr. Wyatt. Pagbati, Mr. Wyatt. Ang impostor na si James, na nagkunwaring Wyatt, ay bumalik sa Mount Chaos, kung saan binati siya ng mga disipulo ng Doom na may malaking pagpipitagan. Sa puntong ito, hindi alam ni James kung nakabalik na si Teresa. Hindi niya pinansin ang mga pagbati ng mga alagad at pumunta siya sa Mount Doom. Pagdating sa Mount Doom, umupo siya sa main hall. Tumalsik ang kanyang Zen, na bumabalot sa kabuuan ng Mount Chaos. Swish! Sa sandaling iyon, isang sinag ng puting liwanag ang bumaba mula sa langit, damapo sa lupa, at nagbunga ng isang napakarilag na babae na nakasuot ng puting kasuotan. Kabanata 4,947. Ang babae ay isang tunay na kagandahan, na may isang mahusay na figure at isang pambihirang aura. Siya ay walang iba kundi si Teresa. Bumalik ka na, sabi ni Teresa. Pagkatapos lumitaw, naupo siya sa isang upuan sa gilid ng pangunahing bulwagan, nakakrus ang kanyang mga paa at inilantad ang kanyang mahahabang binti ng alabastro. The Chaos Arena was destroyed, walang pakialam na sabi ni James, na nagpapanggap na si Wyatt. Mabuti na lang at mabilis akong nakatakas, kung hindi, doon ako namatay. Sinulyapan ni Teresa si Wyatt at malamig na sinabi, ang iyong kaligtasan mula kay James ay talagang lumampas sa inaasahan ko. Muntik na akong mamatay sa kamay niya. Sa kritikal na sandali, nagpakita siya ng awa, James said with a hint of helplessness and bitterness on his face. Gusto ko siyang patayin noon pa man, ngunit ngayon ay napakalakas na niya. Kahit anong pilit ko, hindi ko kayang abutin ang lakas niya. Sa pagkakataong ito, hindi ko naiisipin ang paghihiganti. Mananatili lang ako sa Dooms at gagawin ang bawat araw sa pagdating nito. Hindi na siya nagpakita ng pagnanais na humabol. Kumunot ang noo ni Teresa at pinagalitan siya, nakakaawa ka. Ano kayang gagawin ni James? Kapag nakumpleto ko ang aking plano, ang Dooms ang magiging pinakamakapangyarihang lahi sa Endlos. Gayunpaman, ikaw, bilang dakilang elder ng Dooms, ay napakawalang sigla. Nagkibit-balikat si James at sinabing, anong gusto mong gawin ko? Kahit na natutunan ko na ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, hindi ko man lang makontrol ang dalawang uri ng kapangyarihan, habang kaya na ni James ang napakaraming uri ng kapangyarihan. Paano ako magiging katapat niya? Gustong tanungin ni James si Teresa tungkol sa kanyang plano. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring madaliin. Sa ngayon, kailangan niyang hintayin si Teresa na mag-isa nitong ihayag. Baka hindi niya sabihin sa kanya kung direktang nagtanong siya. Sabi ni Teresa, huwag kang mag-alala dyan. Hindi na magtatagal si James. Natapos na niya ang kanyang misyon, at hindi na kailangang itago siya. Hehe, tumawa si James. Kaya mo pa ba siyang kontrolin ngayon? Pinatay niya si Lucius, Thoma, at Xylus, ang tatlong powerhouses mula sa Chaos rank sa kanyang sarili. Samantala, ang Doom Race ay wala kahit isang powerhouse mula sa Chaos rank. Kahit na kumpletuhin mo ang iyong plano at buhayin ang aming ninuno, sa pinakamainam, siya ay magiging pare-pareho lamang kay Lucius, at hindi siya magiging katugma ni James. Napangiti si Teresa habang sinabing, huwag kang mag-alala dyan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maghintay ng mapayapa sa gitna ng Dooms. Hindi na magtatagal bago mamatay si James, at ang ating ninuno ay muling mabubuhay. Sa palagay mo ba ay napatay ang aking ama sa palihim na pag-atake ni Lucius at naging sanhi ito ng pagsasanib sa Chaos Heavenly Path? Bakit, hindi ba? Tanong ni James. Siyempre hindi. Umiling si Teresa. So, paano nangyari? Tanong niya. Sa puntong ito, tapat na sinabi ni Teresa, gumawa ang aking ama ng isang nakakatakot na kasanayan sa pagpirma na nangangailangan ng paggamit sa landas ng langit ng distrito. Gayunpaman, tiyak na mahahadlangan siya ng iba pang mga powerhouse mula sa ibang mga ortodokso kung hayagang nilinang niya ito. Kaya, inihayag niya ang Endless Heart para gamitin ang Heavenly Path power ng 10 districts sa harap ni Lucius. Noon nainggit si Lucius at gumawa ng plano para tambangan ang aking ama. Ang aking ama ay nagpanggap na nasugatan at tumakas habang nagtatago sa Chaos District.
Samantala, hayagang sumanib siya sa Chaos Heavenly Path. Ngayon, ang kanyang supernatural power ay nasa huling yugto. Kailangan lang niyang i-infuse ito ng malakas na puwersa, at makakamit niya ang mastery. Ganun ba? Nang marinig ito, hindi makapaniwala si James ngunit nagulat din siya. Hindi niya inaasahan na ito ay isang mesensinang binalak na pamamaraan mula simula hanggang matapos. Mas tuso pa si Zayden kay Teresa. Siyempre, masiglang sagot ni Teresa. Hindi napigilan ni James na magtanong, kapag ang ating ninuno ay nabuhay na mag-uli, gaano siya kalakas? Matatalo kaya niya si James? James. Ngumisi si Teresa. Pag na-achieve ng tatay ko ang mastery, magiging madali na ang pagkatalo kay James. Kahit na hindi pa niya naabot ang Chaos Completer rank, siya ay nasa peak of Chaos Essentia rank. Hindi siya matatakot kahit kaitaran kung darating siya. Kabanata 4948 talagang nagulat si James na ang pagsasama ni Zayden sa Chaos Heavenly Path ay bahagi ng isang scheme. Ang paglilinang ni Zayden ay nangangailangan ng paggamit ng Heavenly Path power, at siya ay nag-aalala tungkol sa panghihimasok. Ito ay tiyak na hindi isang karaniwang kasanayan sa pagpirma. Lalong lumakad ito patungo sa madilim at baluktot na landas. Kung hindi magkakaroon ng ganitong mga alalahanin. Marahil ang kanyang mga diskarte ay nakuha mula sa extraterrestrial demons. Kinailangan silang pigilan. Ano ang susunod mong plano? Tanong ni James. Napangiti ng mahina si Teresa at sumagot, ang Endless Heart ay ang pinakamalaking tagumpay sa paglilinang na naiwan ni Emperor Raya. Sa pamamagitan nito, ang isa ay maaaring maging Endless Lord, na kumokontrol sa Heavenly Path ng 10 districts at maging ang paggamit ng Heavenly Path power para sa kanyang sarili. Simple lang ang plano. Magho-host kami ng isang pagtitipon sa Chaos District, na mag-iimbita sa mga powerhouse mula sa 10 distrito na magtagpo. Ang magtatagumpay sa pagtitipon na ito ay makakamit ang Endless Heart. Nang marinig ito, nagtanong si James nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon, kahit na magtipon ang mga powerhouse sa Chaos District. Mayroon ka bang lakas na alisin ang mga ito at ibuhos ang kanilang napakalakas na enerhiya sa Chaos Heavenly Path? Hehe, napangiti ng mahina si Teresa. Sa Chaos Arena kanina, maraming powerhouse ang napatay ni Taran. Naabsorb ko ang enerhiyang naiwan sa kanila pagkatapos nilang mamatay. Ang aking ama ay napakalapit sa pagkamit ng karunungan, at kailangan niya lamang ng kaunti pang lakas. Ang pag-alay ng ilang buhay ay sapat na. Gayunpaman, magiging mas malakas pa siya kung isasakripisyo ang Chaos District. Kung paano sila papatayin at gawin ang sakripisyo, mayroon akong paraan. Oh, ungol ni James, saka tumigil sa pagtatanong. Sa halip, nag-isip siya ng mga countermeasure sa kanyang isipan. Hindi ibinunyag ni Teresa kung paano niya nilayo na patayin ang mga powerhouse na ito, ngunit nagkaroon siya ng magaspang na ideya. Tila nakipagtulungan siya sa mga extraterrestrial demons at maaaring umasa sa kanilang kapangyarihan upang alisin ang mga powerhouse. Manatiling kalmado at nakatuon, tumayo si Teresa at sinabi, ang pagharap sa mga pag-urong ay kapaki-pakinabang din. Ang paglilinang ay hindi palaging maayos na paglalayag. Pagkatapos nating alisin si James at ang aking ama ay muling nabuhay, ikaw ang magiging pinuno ng angkan at angkinan ng Endless Heart. Mataas ang inaasahan ko sa iyo, at sana hindi mo ako bibiguin. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod si Teresa at umalis. Si James ay nanatiling nakaupo sa pangunahing bulwagan, na wala sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos, nagsimula siyang makipag-usap at ibinahagi ang lahat ng impormasyong natutunan niya ng detalyado kay Henrik. Samantala, maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa Heavenly Court Main Hall ng Human Universe, kabilang ang mga tao at powerhouses mula sa labas ng Chaos District, tulad ng Whale, Zula, Winona, at Sochi. Ipinaliwanag ni Henrik ng detalyado ang plano ni Teresa, kasama ang impormasyong nakuha ni James. Plano ng Dooms na mag-host ng isang pagtitipon, na umaakit sa mga sinaunang orthodox powerhouses mula sa 10 districts sa pamamagitan ng paggamit ng Endless Heart. Pagkatapos, balak nilang isakripisyo ang buong Chaos District para buhayin ang ama ni Teresa na si Zayden Dalibor. Kapag nabuhay na muli si Zayden, siya ay magiging napakalakas,
malalampasan si Taran, at maaabot ang antas ni Emperor Raya. Seryoso ang ekspresyon ni Henrik. Ang labanan sa Chaos Arena ay nagpatuloy na sa loob ng 10,000 taon. Alam ng ilang powerhouse sa human universe ang tungkol sa labanan sa Chaos Battlefield, ngunit wala silang detalyadong impormasyon. Sinabi sa kanila ni Henrik ang lahat ng detalye. Nang marinig ito, naging mabigat ang kapaligiran sa main hall. Kahit na maraming nabubuhay na nilalang ang nagtipon, walang nagsalita, na naging sanhi ng katahimikan sa hangin. Anong plano ni James? Ang Ancestral Blood Master ang unang bumasag sa katahimikan. Bahagyang umiling si Henrik at sinabing, sa ngayon, wala pa siyang malinaw na plano. Pinag-iisipan pa niya. Ibinahagi niya sa akin ang impormasyong ito, umaasa na magkaka-brainstorm kami. Nag-isip sandali si Windale at sinabing, ipaalam natin sa mundo. Dapat nating ilantad ang pukana ni Teresa at ng Doom Race. Makipagsanib puwersa sa mga powerhouse mula sa 10 distrito para harapin sila. Paano natin ipapaalam sa kanila? Tumingin sa kanya si Henrik at nagtanong, ipapahayag ba natin na ang Dooms ay nakipag-alyansa sa extraterrestrial demon? Maaaring mahirap para sa sinuman na paniwalaan iyon. Kabanata 4,949 na sinabi ni Whale, ang pang-akit ng puso ng Endlos ay napakahusay. Kahit na ipaalam natin sa buong mundo, walang maniniwala sa atin. Ang mga nakakaalam ng katotohanan ay halos napahamak sa ilalim ng kamay ni Taran. Ang natitirang iilan ay pawang nasugatan, at sila ngayon ay nag-iisa para sa paggaling, hindi na makayanan ang mga bagay na ito. Sa pangunahing bulwagan, maraming powerhouse ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon at pananaw. Gayunpaman, sa kabila ng mga talakayan, walang pinagkasunduan ang naabot. Ito ay dahil ang extraterrestrial demon sa tabi ni Teresa ay mabigat, hanggang sa punto na kahit ang Grand Purge formation ni Henrik ay hindi makasugpo sa kanila. Bukod dito, marami pang mga extraterrestrial army ang nasa likod ng extraterrestrial demons commanders. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga estratehiya ay walang saysay sa harap ng ganap na kapangyarihan. Samantala, nag-iisip din si James. Naniniwala siya na ang tanging makakapigil sa lahat ng ito ay si Taran. Gayunpaman, wala siyang ideya kung nasaan si Taran. Napakalaki ng lakas ni Taran, hanggang sa puntong hindi na makapag-isip si James na maghanap. Napakahirap na makahanap ng Taran sa malawak na 10 distrito. Dahil wala si Taran sa equation, walang choice si James kundi umasa sa sarili. Sa likod ng Mount Doom, si James ay nag-iisip ng solusyon sa suliraning ito habang nakaupo sa isang bato. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, gumamit siya ng mga inscription upang makipag-usap kay Henrik ng palihim. Henrik, hilingin sa mga miyembro ng Heavenly Court na bisitahin ang mga sinaunang ortodokso sa 10 distrito. Subukang makipagkita sa mga Grand Patriarch at ipaalam sa kanila ang plano ni Teresa at ng Doom Race. Pagkatapos, hikayatin silang lumahok sa nalalapit na pagtitipon sa Chaos District para harapin si Teresa at ang Dooms. Mr. Hayden, natatakot ako na hindi ito gumana. Masyadong mababa ang katayuan ng Heavenly Court sa Endlos 10 districts. Kahit na ang mga miyembro ng Heavenly Court ay lumapit sa mga sinaunang ortodokso, maaaring hindi sila matanggap, at kahit na sila, maaaring hindi sila maniwala dito. Kung ganoon, dapat personal kang gumawa ng paglalakbay. Nasa iyo ang Grand Purge formation, at kinakatawan mo ang First Rune Arts Grandmaster sa ilalim ng banner ni Emperor Raya. Siguradong maniniwala sila sa iyo. Hindi mo magagawang bisitahin ang lahat ng sinaunang Orthodox na ito ng mag-isa, kaya sumama sa iyo ang Ancestral Blood Master, Whale, at Sula, na mga powerhouse ng Chaos rank. Kasabay nito, hanapin si Samarth at ipasali siya. Tandaan, siguraduhing hindi sila maghihinala o mag-alarma kay Teresa kahit hindi sila naniniwala sa iyo. Kung malalaman ito ni Teresa at babaguhin ang plano, mahihirapan tayong tuklasin muli ang kanyang mga intensyon. Bumuo si James ng isang serye ng mga estratehiya. Sinadya niyang pag-isahin ang 10 distrito para harapin si Teresa at ang extraterrestrial demon sa likod niya. Sabay-sabay, pupunta siya sa closed-door meditation, nagsusumikap na maunawaan ang 10 sagradong scroll,
master ang kumpletong Tenfold Realms Transcendent Art, at umakyat pa sa Chaos rank. Higit pa rito, hinanggad niyang maglakbay patungo sa Endless o ang katapusan ng Tribulation World upang makipagkita sa kanyang dalawang nauna at subukang hikayatin silang sumali sa kanyang mga plano. Pareho silang mga powerhouse sa Peak of Chaos Essentia rank. Tiyak na maaari nilang pagaanan ang paparating na sakuna sa 10 distrito kung sila ay makikialam. Matapos ibigay kay Henrik ang kanyang mga order, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Sa ngayon, kailangan niyang makipagsapalaran sa Tribulation World. Nang akmang aalis na siya ay may lumapit na magandang babae. Nakasuot siya ng puting gatas na mahabang gown, maganda ang kanyang anyo, at maganda ang kanyang mukha. Gayunpaman, isang mahinang kalungkutan ang sumisira sa kanyang walang kapintasang mukha. Siya ay walang iba kundi si Yemima. Minsan na siyang ikinulong ni Wyatt sa piitan. Pagkaalis ni James, pumagitan si Wendell at pinakawalan siya. Gayunpaman, pinili niyang manatili sa Dooms, patuloy na naninirahan sa Mount Doom dahil wala siyang ideya kung saan pa siya dapat pumunta maliban sa pananatili doon. Kabanata 4,950 nang lumitaw si Yemima, tumingin si James sa kanya na may komplikadong ekspresyon. Siya ay isang babaeng binaygo niya, ngunit noon, talagang wala siyang ibang pagpipilian. Iyon ay para sa human race. Dimbak, sabi ni James. Tumingin sa kanya si Yemima at sinabing, maaari akong umalis sa Duz, ngunit pinili kong manatili sa Mount Doom sa lahat ng oras na ito upang hintayin ang iyong pagbabalik. Ang kanyang mga mata ay namumula sa ambon, at kumikinang naluha ang damaloy sa kanyang mga pisngi. Ako ay isang bahid na babae. Maaaring nagpahayag ako ng pagmamahal sa iyo sa aking mga salita, ngunit ibinigay ko ang aking katawan kay James. Nababalot ng emosyon ang boses niya. Tumingin si James sa kanya, talagang hindi sigurado sa sasabihin. Bukod dito, ginagaya niya ngayon si Wyatt, na ginagawang mas mahirap na makahanap ng mga tamang salita. Nasaan si Carson? Hindi ko siya nakita, tanong ni James. Sagot ni Yemima, hindi niya matanggap na si James ang kanyang ama at matagal nang umalis sa Dooms. Wala akong ideya kung nasaan siya ngayon. May mga bagay akong dapat asikasuhin at dapat akong umalis sa Mount Doom. Sinabi ni James ang mga salitang ito at nawala sa lugar. Para sa kanya, pangalawa lang ang usapin ng pag-ibig. Ang kaligtasan ng Chaos District ay higit sa lahat. Umalis siya sa Mount Doom at muling nagpakita sa isang tiyak na lokasyon sa loob ng Chaos District. Dito, walang presensya ng universo at mga buhay na nilalang. Matapos niyang maramdaman ang kanyang paligid at walang nakitang sumusubaybay sa kanya, ginamit niya ang Chaos Heavenly Path para buksan ang Tribulation World at pumasok dito. Sa kanyang pagdating, hindi mabilang na mga kidlat na kapigatian ang tumama sa kanya. Gayunpaman, sila ay lubos na walang kapangyarihan laban sa kanya. Binagtas niya ang Tribulation World at nakarating sa Tribulation City. Ito ay malawak at sira-sira. Ang lungsod ay desyerto. Ang Emperor of Tribulation ay lumitaw kaagad nang lumitaw si James. Dumating ka na, sabi ng emperador ng kapigatian. Nakasuot pa rin siya ng punit-punit na baluti, mukhang magulo. Tumango si James at sinabing, oo. Naparito ako para humingi ng tulong sa iyo sa ilang bagay sa labas. Ipinaliwanag ni James ang kasalukuyang sitwasyon sa 10 distrito. Nang marinig ito, umiling ang Emperor of Tribulation at sinabing, James, hindi ako makaalis. Kung gagawin ko, walang magbabantay sa Tribulation City. Kahit na may porma sayon sa buong lungsod, ang mga extraterrestrial demons sa daanan sa labas ng lungsod ay lalagpasan ito sa sandaling umalis ako. Papasok sila sa Endless sa pamamagitan ng Tribulation World, at ang sitwasyon ay magiging libo-libong beses na mas masahol pa kaysa ngayon. 1/3. Kailangan mong hawakan ang mga bagay sa labas ng mag-isa. Inasahan na ni James ang kahihinatnan na ito bago dumating, ngunit nang marinig niya ito mula sa Emperor of Tribulation ay nawalan siya ng loob at nabibigatan. Swish! Sumenyas ang Emperor of Tribulation, at ilang inscription ang nagpakita sa kanyang harapan. Sila ay misteryoso, na may mahinang mga sulyap ng kidlat at kulog sa loob nila. Hindi ako makapag-alok ng maraming tulong, ngunit umaasa akong magiging kapaki-pakinabang ang Tribulation inscriptions na ito.
Tinanggap sila ni James at nagtanong, maaari ba akong pumunta sa saradong pagmumuni-muni sa Tribulation World sandali? Siyempre, sagot ng Emperor of Tribulation. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, nagkalat ang Tribulation Cloud sa malayong Tribulation World. Lumitaw ang isang lilang dagat sa kalangitan, na nagliliwanag ng nakasisilaw na kulay lila na liwanag at naglalabas ng makapangyarihang aura ng enerhiya. Ano ito? Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni James. Kabanata 4951 sinabi ng emperador ng kapigatian, iyan ang napakahalagang tribulation liquid. Kahit isang patak lang ay lubos na makakabuti sa pisikal na kondisyon ng isang tao. Sana ay maging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Huminga ng malalim si James at yumuko sa lalaki. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo para sa iyong tulong. Sige na. Sumenyas ang Emperor of Tribulation sa dagat. Pagkatapos, nag-teleport siya at nawala sa paningin ni James. Ibinaling ni James ang tingin sa violet na dagat at nag-teleport papunta dito. Habang lumulutang siya sa himpapawid at nakatingin sa tubig, namangha si James sa napakalaking enerhiyang nararamdaman niya mula sa dagat na kulay violet. Napakalaking dami ng enerhiya. Bulong ni James sa sarili. Noong una, iniisip kong pag-aralan ang mga nilalaman ng tatlong natitirang sagradong scroll at pagsasanay na may kaalaman sa Tenfold Realms Transcendent Sutra para makapasok sa Chaos Rank. Ngayong mayroon na akong Tribulation Liquid, maaari na akong magpatuloy sa aking pagsasanay para sa Omniscience Path. Marahil ay makakamit ko ang 11th rank ng Omniscience Path tulad ng Yardos bago nila isagawa ang tournament. Napaisip si James. Unti-unting bumaba ang lalaki. Habang papalapit siya sa ibabaw ng tubig dagat, sinimulan na ni James ang pagsipsip ng mga enerhiyang nagmumula sa Tribulation Liquid. Naramdaman agad ni James ang pagbilis ng kanyang pulso nang pumasok ang enerhiya sa kanyang katawan mula sa mga butas ng kanyang balat. Maya-maya, lubusang nilublab ni James ang sarili sa tubig dagat. Pagkatapos niyang maglagay ng time formation sa paligid niya, ginamit din ni James ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang daloy ng oras sa loob at paligid ng lugar. Sa antas ng kanyang kakayahan at kaalaman, ang pagtigil sa daloy ng oras ay hindi na isang mahirap na gawain para kay James. Kasabay ng paggamit ng time formation, matatapos ni James ang kanyang pagsasanay sa loob ng mas maikling oras sa labas ng mundo. Itinuon ni James ang kanyang konsentrasyon at nagsimulang sumipsip ng mga enerhiya ng Tribulation Liquid. Nararamdaman niya kung paano pinalalakas ng enerhiya ng Tribulation Liquid ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Si James ay nabuo ang mga kapangyarihan ng Blood Mantra sa tabi upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Kasabay nito, inactivate ni James ang Omniscience Path. Tatlong bilog ng halo ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at tila lumiliwanag ang mga ito sa paglipas ng panahon. Sa loob ng ilang minuto, nakapasok na si James sa ika-11 ranggo ng Omniscience Path. Ang kumikinang na halos ay isang indikasyon na nipino ni James ang kanyang kapangyarihan sa katawan, kaluluwa, at bloodline sa kanilang pinakamabuting antas. Nagtagumpay si Yardos sa labanang iyon laban sa 4 na cultivator ng Chaos Rank dahil sa kanyang kapangyarihan sa Chaos Rank at sa kanyang kahusayan sa 11th rank of the Omniscience Path. Kung hindi dahil inihanda ng ating mga kalaban ang Tenfold Purge Formation, baka nagawa niyang lipulin ang 4 na Chaos Rank cultivator sa kanyang sarili, naisip ni James. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni James nang maramdaman niya ang pagbuti ng kanyang pisikal na kondisyon at antas ng enerhiya. Naabot na ni T sa wakas ang ika-11 ranggo ng Omniscience Path. Ngayon, dapat kong simulan ang pagtingin sa natitirang mga sagradong balumbon. Kailangan kong mamaster ang 10 path techniques at i-fuse ang mga ito para magawa ang Tenfold Realms Transcendent Art. Gayun din, kailangan kong matutunan ang kayamanang iniregalo sa akin ng Emperor of Tribulation. Last but not least, I should work on perfecting my formation. Kung maaari, isasama ko ang Tenfold Realms Transcendent Art at ang signature skill mula sa Emperor of Tribulation sa aking formation, pag-isipan niya. Inangat ni James ang kanyang tingin at nabuo ang komplikadong porma sayon sa itaas ng kanyang ulo. Isang itim na parang tao ang nakaupo sa istruktura na nakakross ang mga paa. Di ko pa rin maisip kung ano ang parang anino na iyon.
Wala akong makitang anumang palatandaan ng buhay mula rito. Gayunpaman, naramdaman ko ang isang misteryosong enerhiya mula sa figure na lubos na katugma sa porma sayon. Habang ang pagbuo ay naging mas advanced sa pagdaragdag ng iba't ibang mga inscription, ang aura ng figure ay lumakas din. Ito ay halos tulad ng isang clone ng aking sarili bilang maaari kong kontrolin ito ng malaya. I can even incorporate my Zen into the figure. Marahil ay mauunawaan ko ito ng buo pagkatapos kong makumplito ang pagbuo, pagtataka ni James. Kabanata 4952. Si James ay nanatiling hindi kumikibo habang nakatitig sa porma sayon sa itaas ng kanyang ulo ng ilang sandali. Pagkatapos, gumawa siya ng isang tambak ng mga itim na kristal sa harap niya. Nakolekta niya ang mga itim na kristal na ito pagkatapos bisitahin ng Supreme Illusions noong nakaraan. Walang gaanong gamit si James para sa mga kristal na ito sa lahat ng oras na ito, kaya nagpasya siyang pahusayin ang potensi ng kanyang pagbuo sa pamamagitan ng pagkuha ng enerhiya ng mga itim na kristal. Pagkatapos noon, nagsimulang matutunan ni James ang kaalaman sa mga sagradong balumbon habang patuloy na ginagawang perpekto ang kanyang pagkakabuo. Sa isang kisap mata, mahabang panahon na ang lumipas sa loob ng time formation ni James. Biglang nanlaki ang mga mata ni James. Isang mahina at kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo. Lumalabo ang ilaw habang dahan-dahan siyang kumurap ng ilang beses. Pagkatapos, bumangon si James at nag-stretch para lumuwag ang kanyang mga kalamnan. Nang matapos siyang mag-inat, ibinaling ni James ang kanyang mga mata sa violet na dagat sa paligid niya. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nakuha ni James ang lahat ng Tribulation Liquid at iniimbak ito sa loob ng kanyang storage halos kaagad. Pagkatapos, naglakbay si James sa Tribulation City upang magpaalam sa Emperor of Tribulation. Sa wakas, umalis siya sa Tribulation World. Sa sandaling nakalabas na siya sa kaharian ng Tribulation World, sinuri ni James ang oras ng labas ng mundo at napagtanto na hindi pa siya masyadong nagtagal sa Tribulation World. Dahil nalaman niya ang plano ni Zizzle, nagpasya si James na bumalik sa human universe sa halip na ang base ng Dooms. Isang rebulto ang itinayo sa ibabaw ng isa sa mga taluktok ng Mount Bane. Unang nakita ito ng mga tao pagkatapos maibalik ang espiritual na enerhiya ng mundo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang nagtayo ng rebulto o ang pagkakakilanlan ng taong pinagbatayan ng rebulto. Napatingin si James sa estatwa mula sa malayo. Ito ay isang estatwa ng isang lalaki na nakatitig sa abot tanaw, na nagmumula sa isang aura ng awtoridad at kumpiyansa. Emperor Raya, bulong ni James sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi kailanman nahulaan ni James na ang estatwa sa Mount Bane ay isa sa kay Emperor Raya. Maraming mga magsasaka at ilang paksayon ang piniling manirahan o magtakda ng isang base malapit sa rebulto dahil nakakakita sila ng masaganang espiritual na enerhiya sa lugar. Si James Caden Bayan. Ang isa sa mga taong iyon ay lumilitaw na nakita si James, na nakatingin sa rebulto mula sa malayo. Tumalikod ang lalaki para ipaalam ito sa mga kaibigan niya. Gayunpaman, sa oras na ibinalik niya ang tingin sa kinaroroonan ni James, wala na ang huli. Samantala, isang grupo ng mga lalaki ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng Heavenly Court. Si Henrik at ang iba ay umalis sa human universe upang maghanap ng mga sinaunang pangkat sa buong 10 distrito. Sa ngayon, tanging mga miyembro ng human race ang natitira sa Heavenly Court. Bilang Panginoon ng Heavenly Court, hindi na mapakali si Jacopo mula nang malaman niya ang mga plano ng Doom Race. Noon lang, napansin niya ang isang lalaki na pumasok sa main hall mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tatay. Nang marinig nila ang boses ni Jacopo, ang ibang mga magsasaka na naruroon sa bulwagan ay napalingon sa direksyon ng pasukan. Isang lalaking nakasuot ng puting damit ang naglalakad palapit sa kanila. May aura of supremacy ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang maliit na kaguluhan ang naganap sa mga lalaking iyon habang sila ay tuwang-tuwa nang makita si James. Isang magandang babae ang lumabas sa karamihan ng mga sandaling iyon. Tumutulo ang pananabik at pagmamahal sa boses niya habang papalapit kay James. Bumalik ka na. Kabanata 4953, Thea.
Tinitigan ni James ang babaeng nasa harapan niya ng matinding titig. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa babaeng nakaitim na damit at hinayla ito sa isang mahigpit na yakap. "I'm home," mahinang ungol ni James sa tabi ng tenga ni Thea. Makalipas ang ilang oras, tuluyang binitawan ni James si Thea. Lumapit si Jacopo sa kanyang mga magulang. Nagniningning siya mula tenga hanggang tenga. "Sa wakas nakabalik ka na, Dad. I'm so glad na makita ka. Kailangan talaga namin ng isang tulad mo para manguna sa amin sa sitwasyon namin ngayon." Tanong ni James, "How are things looking recently? May nangyari ba habang wala ako?" Sagot ni Jacopo, na finalize ng Dooms at inanunsyo ang petsa ng tournament. Gagawin nila ang Endless Tournament sa Doom Realm pagkatapos ng 10 milyong taon. Ang mananalo sa tournament ay tatanggap ng Endless Heart at magiging bagong Panginoon ng lahat ng Endless. Hawak nila ang paligsahan sa loob ng 10 milyong taon. Nagsalubong ang kilay ni James. Hindi niya inaasahan na ganito kaga ang tournament. Hindi maiwasan ni James na mag-alala kung maipapaalam ba ni Henrik at ng iba pa ang lahat ng nakatagong paksayon tungkol sa balita sa loob ng maikling panahon. Tatay. Isang bata at napakagandang babae ang lumapit kay James ng mga sandaling iyon. Si Livy iyon. Dumilim ang mukha ni Thea nang bumaling ang tingin kay Livy. Sinaman niya ng tingin si James. "Hindi mo ba naisip na may kailangan ka munang ipaliwanag? Paano ka nagkaroon ng bagong anak na babae pagkatapos ng maikling paglalakbay sa Endless? Isa pa, napakalakas niya. Sino ang nanay? Thea, hindi ito ang iniisip mo." Ngumiti ng pilit si James. Ibinaling niya ang tingin kay Livy at sinabing, "Pwede ka bang maghintay sandali sa labas, Livy?" "Okay," mahinahong tugon ni Livy at lumabas ng main hall. Pagkaalis ni Livy, nagsimulang magpaliwanag si James kay Thea at sa iba pa sa hall tungkol sa background ni Livy at kung paano niya ito natagpuan. Isa siya sa 3 extraterrestrial demon commander. Nagulat ang lahat sa narinig mula kay James. Bahagyang bumantong hininga si James. "Noong una, plano kong sirain ang kalansay na nakita namin. Gayunpaman, iminungkahi ni Zeno na i-convert namin ang skeleton sa isang puppet dahil alam niya ang paraan. Sa huli, ginawa naming puppet. Pagkatapos, binigyan ko siya ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong kaluluwa sa kanya, at pinangalanan ko siyang Livy Caden." Si Thea ay matamang nakikinig. Pagkatapos magpaliwanag ni James, nagtanong siya, "Ano ang susunod mong planong gawin? Maghihintay ba talaga tayo hanggang sa marating ng lahat ng may kasanayan at karampatang mga magsasaka ang Doom Realm? Paano kung hindi yun sapat para pigilan ang Dooms?" Nakakunot ang noo ni James. "Ito pa rin ang pinakamahusay na pagpipilian na mayroon kami sa ngayon. Kung aatake tayo ngayon sa Dooms ng walang sapat na paghahanda at mabibigo, baka magpasya na lang silang lipulin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Chaos District. Sigurado ka bang gagana ang plano mo?" Sinalubong ni Thea ang kanyang mga mata. Tumigil sandali si James. Tapos, umiling siya. "Hindi naman. Ang Dooms ay hindi ang aming pangunahing pag-aalala sa oras na ito. Ang isang bagay na dapat nating ikabahala ay ang extraterrestrial demon kung saan humingi ng tulong ang Dooms. Pinaghihinalaan ko na ito ang pangalawang commander ng extraterrestrial demons. Kung taglay niya pa rin ang kanyang buong kapangyarihan, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila sa paparating na laban na ito." Umaasa si James na ang pangalawang commander ng extraterrestrial demons ay wala sa pinakamataas na kondisyon. Karaniwan, ang isang tao na inilagay sa ilalim ng isang selyo sa napakatagal na panahon ay makakaranas ng pagbabalik sa kanilang mga kapangyarihan o kakayahan. Kung ganoon nga ang kaso, naniniwala si James na siya lang ni Henrik ang may kakayahang talunin ang extraterrestrial demon commander at pigilan ang plano ni Zizzle. Sa kabaligtaran, wala silang magagawa kung ang commander ay napanatili ang buong kapangyarihan at nasa kanilang kalakasan. Dahil may oras bago ang torneo at halos handa na si James, ginugol niya ang kanyang oras upang makipagkita at makipag-usap sa kanyang mga dating kaibigan sa Human Universe. Sa loob ng 10 milyong taon na iyon, naranasan ni James ang isang tahimik at mapayapang buhay. Sa isang kisap mata, malapit na ang Endless Tournament.
Kabanata 4,954 na 3 buwan na lang ang natitira bago ang Endless Tournament. Samantala, bumalik na si Henrik at ang kanyang mga kasama sa Human Universe. Nakipagkita ang mga lalaking iyon sa mga pinuno ng sangkatauhan sa isang lihim na silid ng pagpupulong ng langit na hukuman. Tanong ni Henrik, ano ang plano mo, James? Sasalakayin ba natin kaagad ang Dooms? May nag-iisip na tingin sa mga mata ni James. Wala pa kaming nakitang anumang paggalaw mula sa extraterrestrial demons. Pinakamabuting maghintay tayo hanggang sa magsimula ang Endless Tournament. Dapat tayong kumilos ng maingat. Gayun din, kailangan nating maging handa sa pinakamasama. Tila naging tensyonado ang hangin sa sinabi ni James. Pagpapatuloy niya, bago magsimula ang Endless Tournament, kailangan nating ilipat ang Human Universe sa mas ligtas na lugar. Kailangan ninyong lahat na magtulungan at ilipat ang ating universo mula sa ating kasalukuyang lokasyon. Kung maaari, umalis sa Chaos District at manirahan sa isang ligtas at malayong distrito. Kahit na ang Human Universe ay medyo malaking universo, ang mga bihasang cultivator tulad ng Ancestral Bloodmaster ay sapat na makapangyarihan upang ilipat ito kung gusto nila. Sa kabilang banda, pupunta kami ni Henrik sa Doom Realm. Ang iba sa inyo ay manatili rito. Kailangan ba talaga ito? Tanong ni Wendell. Tumango si James. Ang sansinukob na ito ang ating tahanan at ang ugat ng ating pinagmulan. Kahit na mabaigo kami ni Henrik sa aming misyon, mapangalagaan pa rin namin ang Human Universe sa ganitong paraan. 71 Come with you, sabi ni Thea sa bakal na boses. Hindi, mariing tanggi ni James. Kami ay nahaharap sa isang kaaway na may mahusay, hindi kilalang kapangyarihan sa oras na ito. Nakamit mo lang ang walang hanggan na estado ng ranggo ng Kylem Acme. Maaari kang mawala ng buhay sa pagharap sa ating kaaway, EL. Inais ipilit ni Thea na sundan si James, ngunit mariin siyang pinutol ng lalaki. Nananatili ka sa Human Universe. Nilibot ni James ang tingin sa buong kwarto. Ito ay isang labanan sa pagitan ng human race at ng Doom race. Ito rin ay isang labanan upang mapanatili ang Chaos District. Kung kami ni Henrik ay nabigo kahit papaano, hindi dapat ipaghiganti ng grupo ninyo ang aming pagkamatay. Lahat kayo ay dapat manatiling nakatago at protektahan ang Human Universe sa lahat ng mga gastos. Tumango naman ang ibang miyembro na naruroon sa kwarto matapos makinig sa utos ni James. Tumayo si James at sinulyapan si Henrik. Fair na, Henrik. Paglabas ng dalawang lalaki sa meeting room, naabutan nila si Livy, na kanina pa naghihintay sa labas. Seryosong tumingin si Livy kay James, Tay, samahan mo ako. Marahang umiling si James. Dapat kang manatili dito, Livy. Manatili at maging isang tagapagtanggol ng sansinukob ng tao. Mula ngayon, kailangan kong protektahan mo ang lugar na ito sa lahat ng mayroon ka. Kaya mo ba yun? Madiin na tumango si Livy. Binigyan mo ako ng bagong buhay, at 1 AM na handang protektahan ang Human Universe. Huwag kang mag-alala, tatay. Magiging ligtas ang Human Universe hanggat naririto ako. Napangiti si James nang marinig ang sagot niya. Pagkatapos, siya at si Henrik ay nag-teleport at muling nagpakita sa labas ng Human Universe. Habang pareho silang nakatingin sa universo mula sa malayo sa Endless Void, nakita nila na ang Human Universe ay dahan-daang gumagalaw sa isang tiyak na direksyon. Sa kapangyarihan ng mga cultivator tulad nina Shrivel at Wendell, nagawang itulak ng mga tao ang Human Universe palabas sa orbit nito at patungo sa kursong pinili nila. Kasabay nito, ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan para tingnan kung ano ang nangyayari sa pangunahing bulwagan ng Heavenly Court. Nakita niya ang isang malaking grupo na nagkukumpulan sa bulwagan. Kamakaway ang mga taong iyon kina James at Henrik, nagpaalam sa dalawang lalaki. Bahagyang sumangot si Henrik habang nakatingin din siya sa parehong view tulad ni James. Sa iyong palagay, gaano kataas ang tsansa nating manalo, James? Tanong ni Henrik. Napaawang ang labi ni James. Hindi ito magiging isang malaking isyu para sa amin hanggat ang pangalawang commander ng mga extraterrestrial na demonyo ay hindi nabawi ang kanyang buong kapangyarihan. Siya ay nakakaramdam ng lubos na kumpiyansa sa kanyang kasalukuyang antas ng mga kasanayan at paglilinang.
Pagkatapos niyang magsanay sa Tribulation City, nakamit ni James ang 11th rank of the Omniscience Path at pinagkadalubhasaan ang natitirang 3 sagradong scroll. Higit pa rito, pinagkadalubhasaan niya ang 10 Path Techniques at matagumpay na nagawa ang Tenfold Realms Transcendent Art. Kabanata 4,955 nagawa ni James na i-unlock ang ika-10 anyo ng Boundless Pagoda at makuha ang totoong Endless Heart. Naperpekto na rin niya ang kanyang Porma Sion at nakuha ang signature skill na iniregalo ng Emperor of Tribulation, ang Thunderous Tribulations. Huli ngunit hindi bababasa, si James ay umabant sa Chaos rank. Bagamat katatapos lang niyang makamit ang rango, ang mga tunay na kapangyarihan at kakayahan ni James ay higit pa sa karaniwang mga cultivator ng Chaos rank. Ngumiti si Henrik sa kanya. Sa pagkakataong ito, tayong dalawa ay magtutulungan at durugan ang Dooms. Bahagyang tumango si James. Pagkatapos, sabi niya, magkakaila ako bilang si Wyatt Dalibor at titingnan muna kung paano ang mga bagay sa Doom Realm. Samantala, dapat kang pumasok sa Doom Realm tulad ng ibang mga cultivator. Sige, tumango si Henrik. Umalis agad si James. Habang nag-teleport siya patungo sa Doom Realm, ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang kanyang hitsura, aura, at genesis ng kaluluwa. Pinagtibay niya ang hitsura ni Wyatt nang dumating siya sa labas ng base ng Doom Race. Binuksan ng Dooms ang kanilang mga pintuan sa mga bisita at magsasaka dahil malapit na ang Endless Tournament. Maraming mga cultivator mula sa mga sinaunang sekta o paksayon ang dumating sa Doom Realm. Karamihan sa kanila ay nagpaplanong manalo sa Endless Heart sa Endless Tournament. Kahit na hindi nila kaya, ang mga lalaking iyon ay mananatili at manunood hanggang matapos ang paligsahan upang malaman kung sino ang tatanggap ng Endless Heart at maging bagong Panginoon ng Endless. Nagpasya si James na dumaan muna sa Mount Doom. Pagdating pa lang niya sa loob ng main hall, nakita ni James si Zizzle na nagmaterialize din sa hall. Si James ay mukhang ganap na natural habang sinusubukan niyang magsalita sa paraang gagawin ni Wyatt sa sinuman. Anong ginagawa mo dito sa Mount Doom? Hindi ba dapat abala ka sa paghahanda para sa Endless Tournament? Nasaan ka kamakailan? Umupo si Zizzle sa malapit na upuan. Walang pakialam na sumagot si James, nagpunta lang ako sa ilang lugar para asikasuhin ang ilang mga gawain. Sumama ka sa akin. May gusto akong makilala ka. Tumayo si Zizzle at naglakad papunta sa pinto. Sumunod si James sa likod niya kahit medyo nalilito siya. Hindi nagtagal, dinala ni Zizzle si James sa isang espiritual na bundok na matatagpuan sa gilid ng teritoryo ng Doom Race. Napansin ni James na sobrang tahimik sa daan at walang mga lalaking nagbabantay sa paligid. Sa pagdating nilang dalawa malapit sa tuktok ng bundok, nakita ni James ang isang Porma Sion na nakapaligid sa tuktok ng bundok. Huminto si Zizzle bago ang pagbuo at gumawa ng ilang mga inscription. Nang ang mga inscripsyong iyon ay sumanib sa Porma Sion, isang sipi ang bumungad sa kanila. Matapos silang dalawa ay pumasok sa daanan, nakita ni James ang isang itim na palasyo na nakapaloob sa loob ng Porma Sion. Agad niyang nakita ang isang madilim, malisyosong enerhiya na nagmumula sa palasyo. Nagsalubong ang kilay ni James. Sino ang may-ari ng palasyong ito? I can sense a very dark aura coming from it. Hindi sumagot si Zizzle sa tanong ni James. Paimpol siyang naglakad papunta sa entrance ng palasyo at pumasok sa lugar. Sa kabila noon, may kutob si James na ang tao sa loob ng palasyo ay malamang na pangalawang commander ng extraterrestrial demons. Nagmamadaling sinundan ni James si Zizzle. Pagpasok sa palasyo, nakita ni James ang mga ulap ng itim na ambon na lumulutang sa itaas ng upuan na nakalagay sa gitna ng isang podium. Habang papalapit siya sa podium, tila nag-iipon ang ambon at bumubuo ng silhouette sa upuan. Maya-maya, isang lalaking nakaitim na robe ang bumungad sa kanila. Nandito ka na. Ang lalaki ay naglabas ng isang aura ng pagmamalabas. Ma'am, huminto si Zizzle sa harap ng lalaki. Ang lalaking ito mula sa lahi ng Doom ay isang henyong magsasaka na nagtataglay ng banal na katawan ng Thousand Paths. Magiging kapaki-pakinabang siya. Dapat ay maibabalik mo ang iyong buong kapangyarihan kung lalamunan mo siya. Kabanata 4,956 na nagulat si James sa sinabi ni Zizzle.
Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata at napaatras ng ilang hakbang palayo kay Zizzle. Lumingon si Zizzle at itinuon ang tingin kay James. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Wyatt. Hindi ko sisirain ang iyong kaluluwa, kaya magkakaroon ka ng pagkakataong maipanganak muli sa ating mundo. Dahil buo ang mga alaala ng iyong kasalukuyang buhay, ituturing ka pa ring miyembro ng Doom Race. Ang posisyon bilang patriarch ng Doom Race ay mapapasayo pa rin sa sandaling bumalik ka. Tinitigan ni James si Zizzle na may pagtataka sa mga mata. Hindi ko akalain na aabot si Zizzle sa paggamit ng Wyatt ng ganito. Kung narito ang totoong Wyatt, malamang na magiging sakripisyo siya para sa mga plano ni Zizzle. Napaisip si James. Sino ang lalaking iyon? Tanong ni James sa bakal na boses. Humakbang si Zizzle palapit kay James. Ang pangalan niya ay Mekaisto Zelkart. Dati siyang makapangyarihan at bihasang magsasaka. Gayunpaman, nagkaroon siya ng malubhang pinsala, at kailangan niya ang iyong Thousand Paths Holy Body para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Mas maganda kung makikipagtulungan ka sa amin, Wyatt. Siya ay isang extraterrestrial demon, sabi ni James ng masakit. So paano kung siya nga? Diretsyong sagot ni Zizzle. Samantala, nanatili si Mekaisto sa kanyang upuan. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumili sa mukha ng lalaki habang pinagmamasdan ang palitan ng mag-asawang nasa harapan niya. Natitiyak ni Mekaisto na hindi may iwan ni Wyatt ang porma sayon na nakalagay sa paligid ng palasyo sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Sa makatuwid, sabik siyang malaman kung ang isang henyong magsasaka na tulad ni Wyatt ay papayag na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang mga tao. Mabilis ding tinasa ni James ang sitwasyon. Nakumpirma ko na ang lalaking nakaupo doon ay isang extraterrestrial demon commander. Kung mapapaalis ko siya ngayon, hindi na matutuloy ni Zizzle ang mga plano niya. Gayunpaman, nang sinubukan kong suriin ang ranggo ng cultivation ng lalaki ngayon, ang tanging nakita ko ay isang walang katapusang kadiliman. Hindi ko man lang naramdaman ang kanyang aktwal na cultivation rank. Hindi ito ang magandang panahon para atakihin ko siya. Dapat umalis muna ako, pagtatapos ni James sa loob-loob. Fine, panimula ni James, handa akong isakripisyo ang sarili ko. Gayunpaman, gusto kong malaman kung saan mo pinananatili ang Yardos Zagarori. Makikipagtulungan ako kapag pinalaya mo na siya. Nagsalubong ang kilay ni Zizzle nang marinig ang mga salitang iyon. After a few seconds, inayos niya si James na may batuhang tingin. Hindi ikaw si Wyatt Dalibor. Ikaw kasi. Tama. Inalis ni James ang kanyang disguise at ipinagpalagay ang kanyang tunay na anyo sa sandaling iyon. Mekaisto, sakupin mo siya. Sinanay ni Zizzle ang mga mata kay James na agad itong napaatras. Alam na alam niya ang mga kakayahan at kakayahan ni James. Nagawa ng lalaki na patayin ang ilang Chaos Rank Cultivator sa kanyang likod sa Chaos Arena. Halatang walang laban si Zizzle sa kanya. In a flash, nag-teleport si James at muling nagpakita kay Zizzle. Bago pa man siya makatakas, hinawakan ni James sa lalamunan ang ginang. Kakaiba, nakaupo lang si Mekaisto sa upuan ng hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Tila malamig at aloof ang lalaki habang nakatingin kay James. Ikaw si James Caden, di ba? Narinig ko ang tungkol sa iyo. Natanggap mo na ang mga kayamanan ni Emperor Raya at natutunan mo ang kanyang mga kasanayan sa pagpirma. Gayunpaman, ang iyong ranggo ng paglilinang ay medyo mababa pa rin. Inilagay ko ang porma sayon sa paligid ng lugar na ito, at hindi ka makakaalis maliban kung pinahihintulutan ko ito. Dito ka mamamatay, James Caden. Tinataka ni James ang cultivation base ni Zizzle at ginawa siyang walang kapangyarihan. Napasigaw ang ginang, bilasan mo at lamunin mo siya. Siya rin ang nagtataglay ng banal na katawan ng Thousand Paths. Huwag kang gagalaw. Napahigpit ang hawak ni James sa leeg ni Zizzle. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng huli dahil sa sakit. Ibinaling ni James ang mga mata kay Mekaisto. Bilang pangalawang commander ng extraterrestrial demons, dapat ba talagang makipagtulungan ka kay Zizzle Dalibor o sa Dooms? Bakit hindi ka magtrabaho sa akin sa halip? Ibibigay ko sa iyo ng doble ang gantimpala na iminungkahi sa iyo ng Dooms. Tuluyang bumangon si Mekaisto sa kanyang kinauupuan.
Isang napakalaking aura ang lumabas sa lalaki habang dahan-daang bumangon. Biglang nagtipon ang mga ulap ng itim na aura sa harap ni Mekaisto at nabuo ang hugis ng isang malaking kamay. Pagkatapos, lumipad ang kamay patungo kay James sa pagtatangkang mahuli ang target nito. Kabanata 4957 binalak ni James na sirain si Zizzle at ang alyansa ng mga extraterrestrial na demonyo kung maaari. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang tumakbo para dito ngayong sinimulan na ni Mekaisto ang kanyang pag-atake. Nag-teleport si James at muling lumabas sa labas ng palasyo sa loob ng pormasayon. Agad niyang napagtanto na hindi siya makakapasa sa pagbuo sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan ng Blythe Omniscience. Ang boses ni Mekaisto na tumatawa ay nanggaling sa direksyon ng palasyo. Hindi mo magagawang tumagos sa aking pormasayon sa iyong kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Kinagat ni James ang kanyang mga labi at ngumisi, tama ba? Gumawa siya at naglabas ng napakalaking aura sa sandaling iyon. Habang ang tatlong bilog ng halo ay bahagyang kumikinang sa katawan ni James, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at ibinato ang isang malakas na suntok sa formation. Boom! Ang mga kapangyarihan ng Ten-Path Techniques na natamo sa pag-atake ni James ay sinira ang pormasayon ni Mekaisto. Isang malaking bitek ang nabuo sa protective barrier halos kaagad. Mabilis na nag-teleport si James palabas ng formation gamit ang mga diskarte ng Blythe Omniscience. Darn it! Malakas na pagmumura ni Mekaisto habang hindi makapaniwalang nakatingin sa bitek ng pormasayon. Sa kabilang banda, dumating si James sa isang lugar na malungkot sa endless void na malayo sa Doom Universe. Tuluyan na niyang binitawan si Zizzle. Pagkatapos, gumawa si James ng upuan at komportableng umupo doon. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Zizzle, na umuubo at hinihingal dahil sa discomfort sa kanyang lalamunan. Walang pag-aalinlangan na nagsimula si James, alam mo namang mapapatay kita sa isang suntok lang, di ba? Walang bakas ng takot na makikita sa mga mata ni Zizzle. Minamasahe ng ginang ang leeg habang inaayos ang sarili. Ngumisi siya. Hindi mo ako papatayin. Hindi na ako mabubuhay ngayon kung talagang gusto mo akong patayin. Saglit na nag-isip si James at pinitik ang kanyang mga daliri. Wyatt materialized ilang hakbang ang layo mula sa kanya sa susunod na sandali. Nakita ng lalaki ang nangyari sa ngayon habang nakakulong sa espasyong nilikha ni James. Mata-ray na sinabi ni James, kung hindi dahil dinukot kita para gamitin ka bilang pagbabalat kayo ko, malamang na ipinadala ka sa extraterrestrial demon bilang isang sakripisyo. Naguguluhan ang ekspresyon ni Wyatt habang nakatitig kay Zizzle ng malamig na tingin. Bakit? Nanatiling tahimik si Zizzle habang nakatitig ng husto kay James at hindi pinansin ang tanong ni Wyatt. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad at nag-conjure ng isang imahe sa hangin. Ang imahe ay lumilitaw na nagpapakita ng isang hindi kilalang lugar ng Dark World. Maraming halimaw ang gumagapang sa lugar na iyon ng Dark World. Ang Halijing Stone ay nakatayong mataas sa gitna ng lugar, at isang lalaki ang nakatali sa Halijing iyon. Duguan ang lalaki dahil sa malagim na sugat na nakakalat sa kanyang katawan. Yardos, nakilala agad ni James ang lalaki. Kinagat ni Zizzle ang kanyang mga labi. Nakulong siya sa isang lugar sa Dark World ngayon. Malamang na iligtas mo siya kung susugurin mo siya, James. Gayunpaman, kung hindi ka kikilos ng mabilis, si Yardos Zagarari ay maaaring dahan-daang kainin ang buhay ng mga halimaw na iyon. Bakit ikaw? Isang malakas na aura ang lumabas mula kay James nang halos agad-agad. Habang nahuhugasan ng aura si Zizzle, ilang hiwa ang nabuo sa kanyang balat. Umagos ang dugo mula sa mga sugat na iyon at tumagos sa kanyang damit, na dumisan ng puting tela na pula. Kung papatayin mo ako ngayon, hindi mo malalaman kung nasaan si Yardos. Sinubukan ni Zizzle na panatilihing matatag ang kanyang boses. Bitawan mo ako, at ibabahagi ko sa iyo ang lokasyon ni Yardos. Huminga ng malalim si James at pinigilan ang kanyang aura. Pagkatapos, nagtanong siya sa malamig na tono, sabihin mo sa akin kung nasaan siya, at ililibre kita minsan. Kabanata 4958, tanggalin mo muna ang selyo na inilagay mo sa akin, hiling ni Zizzle. Pinitik ni James ang kanyang mga daliri.
Nang muling maramdaman ni Zizel ang daloy ng kanyang kapangyarihan, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng inscription. Ang mapa na nagpapakita ng lokasyon kung saan nakakulong si Yardos Zagorawi ay nakatala sa inscripsyong ito. Mahahanap mo siya sa pamamagitan ng pagtukoy sa mapa. Kinuha ni James ang inscription kay Zizel at sinuri ito sa kanyang Zen. Matapos niyang makumpirma na isa nga itong mapa, itinuon ni James ang kanyang kapangyarihan at itinuro ang pag-atake kay Zizel. Ang katawan ng babae ay ginutay-guti sa isang iglap. Alam ni James na sinira lang niya ang isang clone ng aktwal na nilalang. Gayunpaman, gusto niyang lipulin si Zizel. Pagkatapos noon, ibinaling ni James ang tingin kay Wyatt. Lalong nagiging mapanganib sa teritoryo ng Dooms. Dapat kang umalis at lumayo pansamantala. Ayokong mahuli ka at lamunin ng extraterrestrial na demonyo. Kung maibabalik ng lalaking iyon ang kanyang buong kapangyarihan, mas magiging mahirap para sa akin na patayin siya. Napakunot ang noo ni Wyatt dahil sa pagkunot ng noo. Siya ay halos ginamit bilang isang sakripisyo ng kanyang sariling uri. Ngayon, naging takas pa siya. Tumingin si Wyatt kay James at bahagyang tumango. Aalis ako kaagad. Salamat. Pagkaalis ni Wyatt, nanatili si James sa parehong lugar habang siya ay nasa malalim na pag-iisip. Makalipas ang ilang oras, nagpasya siyang makipag-ugnayan kay Henrik. Hindi nagtagal, nagpakita si Henrik. May balita ka ba kung nasaan si Sir Yardos, James? Natanggap niya ang mapa na ibinigay ni Zizel mula kay James. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ni Henrik habang sinisiyasat ang mapa. Pinananatili niyang nakakulong si Sir Yardos sa Dark World, na matatagpuan malapit sa Hazif District. Hindi tayo makakasali sa Endless Tournament kung pipiliin nating maglakbay sa Dark World para iligtas siya. Ito ay malinaw na isang plano ng pagkagambala. Pinapaalis ka niya para matuloy niya ang mga plano niya. Tumango si James. Alam ko. Siguradong pinaghandaan ito ni Zizel. Alam niyang hindi ako susuko sa pagliligtas kay Yardos. Kaya, nakulong siya sa malayong lugar. Kahit na makadalaw kami sa Endless Tournament gaya ng binalak, ginamit niya ito para umalis kami sa Doom Universe. Gayun din, tiyak na nag-set up siya ng ilang uri ng mga pormasayon o entrapment sa paligid ng lugar kung saan nakakulong si Yardos. Ito ay magiging isang napakadelikadong rescue mission. Pagkatapos ng ilang sandali na pagsasaalang-alang, nagsimula si Henrik, James, ang tanging paraan para gawin ito ay ang iligtas ko si Sir Yardos habang nananatili ka sa Chaos District at lumahok sa Endless Tournament. Patuloy niya. Gayunpaman, ang extraterrestrial na demonyo na tumutulong kay Zizel ay isang kahanga-hangang magsasaka. Nakipag-away ako sa lalaking iyon dati, at nag-aalala ako na baka hindi mo kayanin ang taong iyon ng mag-isa. Tinapik siya ni James sa balikat. Huwag mo akong alalahanin. Gagamitin ko ang lahat ng paraan na kailangan kong ihinto ang mga plano ni Zizel. Sa kabaligtaran, dapat kang maging maingat sa iyong paraan upang iligtas si Yardos. Nai-imagine ko na kung gaano kahirap dahil halatang gustong ilayo ako ni Zizel dito. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Henrik matapos marinig ang mga sinabi ni James. Try your best to drag out the time and wait for me to come back, James. Kahit na hindi pa ako nakakabisado ng anumang mga diskarte tulad ng Blithe Omniscience upang matulungan akong maglakbay ng mabilis, natanggap ko pa rin ang mga turo ni Zeno sa rune art. Gumawa ako ng isang batch ng rune na makakatulong sa akin na mag-teleport sa Endless Void ng mas mabilis. Paikliin ang oras na kailangan kong marating kung nasaan si Sir Yardos at bumalik dito. Aalis na ako. Nag-teleport si Henrik at nawala sa lugar pagkatapos sabihin iyon. Napabuntong hininga si James habang nakatingin sa direksyong pupuntahan ni Henrik. Siya ay lubos na umaasa na si Henrik ay magtagumpay sa pagliligtas kay Yardos at makabalik ng ligtas. Maya-maya, nagbago ang itsura at aura ni James gamit ang powers niya. Sa isang iglap, napagtanto niya ang hitsura ng isang buhong cultivator. Pagkatapos, bumalik ang lalaki sa Doom Universe. Samantala, si Teresa, na nawalan ng isang clone, ay dumaranas ng matinding epekto. Nawalan siya ng kulay sa mukha at umubo ng dugo. Kabanata 4,959 na gayunpaman, hindi mapakali ang ginang tungkol sa kanyang panloob na pinsala. Nagmamadali siyang umalis sa Mount Chaos at tinungo ang palasyo ni Mekaisto.
Ano yun ngayon lang? Lumakad si Teresa patungo sa Mekaisto. Paano nagawang sirain ni James Caden ang iyong porma sayon at makalayo? Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Mekaisto. Hindi ko rin akalain na magagawa niya rin iyon. Sa teoryang pagsasalita, hindi magagawang basagin ni James Caden ang aking porma sayon gamit ang kanyang Chaos Rank powers. Gayunpaman, ngayon lang niya ginawa. Nangangahulugan iyon na ang kanyang mga kapangyarihan ay malamang na mas mataas kaysa sa karaniwang mga nagtatanim ng Chaos Rank. Baka maging banta siya sa mga plano natin mamaya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, patuloy ni Teresa, nakagawa ako ng plano para akitin siya sa isang malayong lugar. Hindi na siya makakabalik dito ng ganoon kaga. Sa oras na makabalik siya, matatapos na ang Endless Tournament, at nagtagumpay sana kami sa pagkumpleto ng ritual na ailay ang Chaos District bilang isang sakripisyo. Mawawala na ang Chaos District noon. Huminto siya at huminga ng malalim. Pinaplano kong isagawa ang plano at alisin si James Caden minsan at para sa lahat pagkatapos ng Endless Tournament. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis lumakas siya. Kaya, kinailangan kong ihayag sa kanya ng maaga ang kinaroroonan ni Yardos Zagarori. Masama ang pakiramdam tungkol dito. Pinaikit ni Mekaisto ang kanyang mga mata. Dapat nating ituloy ang plano ng mabilis. Tumango si Teresa. Ang porma sayon na sumasaklaw sa buong Chaos District ay natapos ng medyo matagal. Kailangan lang natin ng karagdagang kapangyarihan para ma-activate ito. Marami na tayong cultivators na pumapasok at nananatili sa Mount Chaos. Papatayin na lang natin ang ilan sa kanila at gagamitin ang kanilang kapangyarihan para pasiglahin ang formation. Sige, habang pinag-uusapan ni Teresa at Mekaisto ang kanilang susunod na hakbang, muling pumasok si James sa Mount Chaos. Hindi mabilang na iba pang mga magsasaka mula sa 10 distrito ang dumating din sa Mount Chaos. Ang bawat isa sa kanila ay inalok ng isang lugar upang manatili sa espiritual na mga bundok na matatagpuan sa loob ng saklaw ng Mount Chaos, kasama si James. Nang gabing iyon, nagpasya si James na mamasyal sa likod bahay bago matulog. Habang nakatingin siya sa mga bituin sa madilim na kalangitan, biglang naramdaman ni James ang presensya ng isang malisyosong aura. Agad na nag-teleport si James patungo sa direksyon kung saan nanggagaling ang nakakabagabag na aura. Gayunpaman, pagdating niya sa lugar kung saan pinakamalakas ang presensya ng aura, napansin ni James na misteryosong nawala ang aura. Ang tanging naiwan sa silid na kakapasok lamang ni James ay ang labi ng isang matanda. Yumuko si James sa tabi ng bangkay at pinagmasdan itong mabuti. Masasabi ni James na ang namatay na elder ay isang quasi-chaos rank cultivator noong siya ay nabubuhay pa. Ang matanda ay tila namatay matapos ang lahat ng kanyang kapangyarihan at lakas ay maubos sa kanyang katawan. Nakakapangilabot ang kalagayan ng kanyang mga labi dahil tuluyang natuyo ang kanyang katawan. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni James ang papalapit na enerhiya ng espada na tumutuon sa kanyang likod. Mabilis siyang umiwas sa gilid. Bastos ka! How dare you hurt my master? Ang isang babae ay inihagis ang kanyang espada kay James ng malakas habang siya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang boses. Mamamatay tao! May mamamatay tao dito! Hindi nagtagal, isang malaking pulutong ang nagkukumpulan sa loob at paligid ng silid matapos marinig ang sigaw ng ginang. 2/3. Tumigil ang ginang sa pag-atake kay James. Sa halip, tinuro niya si James at galit na nagtanong, "Sino ka? Bakit mo ginawa ang kasuklam-suklam na bagay sa aking amo?" Kumunot ang noo ni James. "Nakita mo bang ginawa ko? Ikaw lang ang nag-iisang tao sa kwarto nang dumating ako dito ngayon." Saway ng ginang. Nagtaas ng kamay si James. Biglang naramdaman ng lahat ang pagbabago sa pressure sa kanilang paligid habang may kakaibang eksenang naglalaro sa harapan nila. Ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ang oras sa sandali bago namatay ang matandang magsasaka. Nang ang matanda ay nagsasagawa ng pagmumuni-muni sa silid, isang malaking ulap ng madilim na aura ang lumitaw ng wala saan at mabilis na dumaan sa lalaki. Agad na naging tuyong bangkay ang matanda, at nahulog ito sa sahig. Pagkatapos, dumating si James makalipas ang ilang segundo.
Kabanata 4,960 karamihan sa mga magsasaka ay hindi kinabahan habang pinapanood nila ang mga sandali na humahantong sa pagkamatay ng matandang magsasaka. Sa gitna ng karamihan, ang ilan sa mga lalaking iyon ay ang mga dakilang patriarka ng ilang nakatagong sekta na personal na binisita ni Henrik at ng iba pang mga taong magsasaka. Ang mga lalaking ito ay naglakbay sa Doom Universe pagkatapos malaman ang tungkol sa mga plano ni Zizel. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nanatiling tahimik kahit na nakita ang eksenang nagpapakita ng pagkamatay ng matandang magsasaka. Sa kabilang banda, ang iba pang mga magsasaka ay time na nag-uusap sa kanilang mga sarili habang ang pakiramdam ng pagkabalisa ay kumalat sa karamihan. Nasaan ang patriarch ng Doom Race? Hindi ba siya dapat mag-alok sa atin ng paliwanag tungkol sa pangyayaring ito? Kung paanong may humiling ng presensya ng patriarch ng Doom Race, isang matandang lalaki ang sabay-sabay na pumasok sa silid. Ito ay si Yori Dalibor, ang patriarch ng Doom Race. Anong problema? Maya-maya ay napansin ni Yori ang katawan na nakahandusay sa sahig. Isang maliit na Simon Gott ang nagsalubong sa kanyang mga kilay. Sumagot si James, na naka-disguise, wala rin akong ideya kung ano ang nangyari. May nakita akong masamang aura sa direksyong ito. Pagdating ko rito, ang matandang ginoong ito ay pinatay na. Ang mga tunog ng isang sumisigaw ay nagmula sa isang kalapit na espiritual na bundok. Agad namang nagmadali si James at ang mga taong nagkukumpulan sa loob ng kwarto patungo sa direksyon kung saan narinig nila ang hiyawan. Sa kasamaang palad, natagpuan na lamang ng grupo nila ang dalawa pang bangkay na namatay sa katulad na kondisyon tulad ng unang biktima. Nagsalubong ang kilay ni James. Mukhang naka-first move si Zizel. Marahil ay nakaramdam siya ng pananakot pagkatapos ng aming palitan, kaya inilipat niya ang kanyang mga plano. Napaisip si James. Ang Dooms ay nakikipagsabwatan sa mga extraterrestrial na demonyo. Dapat nating lisanin ang Doom Universe at ang Chaos District ng sabay-sabay. Lumabas si James sa crowd at sumigaw ng malakas. Samantala, parami ng parami ang mga cultivator na naging biktima ng madilim na aura, na tila lumilitaw sa mga random na lugar sa buong Mount Chaos. Sa loob ng ilang minuto, 12-dosenang mga magsasaka ang namatay. Habang ang ibang mga magsasaka ay naalarma sa mahiwagang pagkamatay na nangyayari sa kanilang paligid, karamihan sa kanila ay sinubukang umalis sa Mount Chaos. Gayunpaman, sa kanilang takot, nalaman nilang ang pagbuo ng bundok na sumasaklaw sa buong teritoryo ng Doom Race ay muling na-activate. Walang nakalabas sa formation. Ang pagbuo ng bundok ay nabuo ng mga makalangit na landas ng lahat ng 10 distrito. Kahit na ang mga magsasaka sa antas ng Grand Patriarch ay walang kapangyarihang sirain o iangat ang pormasayon. Di nagtagal, hindi mabilang na mga magsasaka ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng teritoryo ng Doom Race upang hilingin kay Yori na iangat ang pagbuo ng bundok. Si Yori naman ay walang kaalam-alam sa mga kakaibang pangyayari na sabay-sabay na nangyayari sa kanilang lupain. Anong nangyayari? Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang mahinang boses ng isang babae sa buong silid. Naglakad ang babaeng Aravishing sa main hall. Si Zizel pala. Ikaw na hamak na babae. Galit na galit ang sigaw ng isang matandang magsasaka na alam ang kaugnayan ni Zizel sa mga extraterrestrial na demonyo. Nagawa ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at sinugod si Zizel gamit ang kanyang kamao pasulong. Gayunpaman, ang lalaki ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng isang napakalaking puwersa bago siya nakalapit sa kanyang target. Nang bumagsak sa lupa ang matandang cultivator ng Chaos Rank, agad siyang umubo ng ilang subo ng dugo. Kahit na ang Endless Heart na si Zizel ay hindi totoo, ito ay may kakayahang mag-trigger ng kapangyarihan ng 10 distrito. Mga landas sa langit. Sa makatuwid, nagawang manipulahin ni Zizel ang kapangyarihang iyon para protektahan ang sarili. Hindi man lang pinabayaan ni Zizel ang matandang magsasaka ng pangalawang tingin. Naglakad siya papunta sa upuan na nasa gitna ng bulwagan at tahimik na umupo. Zizel Dalibor, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? May galit na sumigaw sa karamihan. Sumagot naman si Zizel, titingnan ko kaagad ang mga pangyayaring ito. Isa pa, na-activate ko na ang pagbuo ng bundok para hindi makatakas ang salarin. Pinaghihinalaan ko na ang salarin ay nagtatago sa gitna natin ngayon.